Isang walang awang pag-atake. Walang itinirang buhay ang Steel Wheel Squad sa handover point. Hawak na ni Captain Oh Gyeonghwa ang mga nanakaw nilang rare medicinal ingredients. Nagtataka siya, bakit ba bumibili ang Demon Cult ng ganito karaming gamot para sa Mara Festival? Pero bago pa siya mag-isip ng malalim, nagbigay ng ulat ang kanyang vice captain, walang survivor sa kalaban, susunugin na lang ang lugar bago tayo umalis. 3 lang ang may minor injuries sa panig nila, habang ang cult naubos. Pero heto ang tindi ng kayabangan ni Gyeonghwa, sa halip na matuwa, minura at tinawag pang walang kwenta at walang kakayahan ang kanyang mga tauhan dahil lang sa pagkakaroon ng minor injuries. Gaano ba kalakas ang kalaban para masugatan pa kayo, hiyaw nito? Lalo na nang malaman niyang may 4 o 5 nakatakas na taga-culto. Wala kayong kwenta, iakyat na ang mga gamit na to, dagdag pa nito. At sa gitna ng mga bangkay, may isang sugatang kawal na nakasuot ng green robe ang nagpumilit na magsalita. Isang miyembro ng inner cult na tinamaan ng palm strike ni Gyeonghwa. Ang huling banta ng dugo ang miyembro, hindi kayo papatawarin ng Demon God. Pero para kay Gyeonghwa, isang malaking katatawanan lang ito. Tuluyan ang tinapos ni Oh Gyeonghwa ang buhay ng sugatang green robe disciple matapos nitong banggitin ang Demon God. Kung gustong-gusto nyo ang Demon God nyo, bakit hindi kayo mamatay para makasama siya? Isang napakalupit at walang awang pagpadyak niya sa kawawang kawal. Hinamon pa niya ang kaluluwa ng miyembro na magsumbong sa kabilang buhay at magmakaawa na patayin siya. Pero bago pa man makapagdiwang ang Steel Wheel Squad, sumulpot ang Savage Beast Captain. Diretsahan nitong inutusan si Gyeonghwa, kailangan kong pakainin ang mga bata. Magdala kayo ng pagkain dito. Galit na galit si Gyeonghwa dahil pakiramdam niya ay ginagawa siyang utusan ng mga tinitingnan niyang hayop. Pero kalmado lang ang Beast Captain, pinaalalahanan niya si Gyeonghwa sa kanilang kasunduan na ang Iron Blood Fortress ang may sagot sa kanilang supply. Isipin mo naman ang lahat ng nakain niyo na, wika ni Gyeonghwa. Humihiling lang kami ng karagdagang pagkain, sisirain mo ba ang pangako mo, tugon ng Beast Captain. At ang pinakakasuklam-suklam na sagot ni Gyeonghwa. Bakit hindi nyo kainin ang mga taga-Demon Cult? Magbibigay pa ako ng maraming bangkay sa inyo mamaya? Isang matinding kabastusan. Isang madugong tagpo. Narating na ng delivery convoy ang handover point, pero tanging abo at mga bangkay na lang ang samalubong sa kanila. Sinunog ng Steel Wheel Squad ang buong gusali para sana burahin ang ebidensya. Pero dito na pumasok ang matalas na isipan ni Juhwa. Masyadong nagmamadali at sloppy ang pagkakagawa, pansin ng ating dalaga. Sang-ayon din si Dong Pil, hindi gagawa ng ganitong kasimpleng pagkakamali ang mga elite martial artists. Ibig sabihin, dalawa lang ang pwedeng rason, alinman sa ito ay isang trap, o kampante ang mga kalaban na napakaganda ng kanilang pinagtataguan kaya wala silang paki kung may maiwan silang bakas. Dahil isang araw at kalahati pa bago makarating ang backup mula sa pinakamalapit na branch ng cult, nagdesisyon na si Juhwa na gumawa ng sariling estratehiya. Inuutusan niya ang mga tauhan na asikasuhin ang mga bangkay. Huli na kung hihintayin pa ang utos galing sa nakakataas. Mas mabuting asikasuhin ko muna ang mga bagay-bagay, saka ako gumawa ng ulat, bulong niya sa sarili. Malakas ang impluensya ng Divine Cult sa Jiangxi, kaya alam niyang kahit hindi sila magmadali, madali nilang matutunton ang mga salarin. Sakit, pero ang dalaga, ayaw magpaawat. Salamat sa physician na kasama ko, halos nabawi ko na ang lakas at martial arts ko, wika nito. Talagang mapagkakatiwalaan ang dalagang ito sa pamamahala, pero ang young master ba ang tinutukoy niyang physician? Tanong ni Dong Pil sa kanyang isipan. Habang pinupuri nito ang pagiging kalmado ni Juhwa, bigla siyang ipinatawag ni Sorayang sa loob ng karawahe gamit ang distant whispering technique. Isang lihim na request ang hiningi ng ating bida, isang simpleng blade o patalim. Nang iabot ito ni Dong Pil, laking gulat niya sa tumpak na kalkulasyon ng young master. Makikita mo ang bakas nila, 20 kilometro hilagang silangan, wika ni Sorayang. Alam na agad ng ating bida ang eksaktong lokasyon ng Steel Wheel Squad bago pa man mag-umpisa ang investigasyon ni Juhwa. Iniwan ni Sorayang ang malinaw na utos para sa Guardian Court, ang unahin ang kaligtasan ng delivery squad at ng mga kargamento, at iwasan ang all-out war. Nang magtanong si Dong Pil kung ano ang gagawin ng kanyang young master, walang sagot na ibinigay si Sorayang kundi isang mabilis na talon palabas.
Sa isang kurap ng mata, nawala na parang bula ang ating bida. Habang tumatakbo si Sorayang kasama si Goldie, alam niyang may hindi tugma. Napakalakas ng impluwensya ng demon cult sa Jiangxi, kaya paanong nagagawa nilang maghari-harian dito? Ang First Elder ng Righteous Heavenly Alliance ay nandito. At pinapalabas nilang nagnanakaw ang demon cult. Ang misyon ni Sorayang, alamin ang tunay na nangyayari. Sa kabilang dako, habang ang mga lobo ay abalang nilalapastangan ang mga bangkay ng cult, dumating na ang pinakademonyong lolo ng Central Plains, si Jung Il-ryong. Hinihintay mo ba ako? Kamusta Steel Wheel Squad Captain? Bati nito. Pero hindi lang si Oh Gyonghwa ang kausap ng First Elder. Sila ba ang kilalang beast? Tanong ng matanda. Hindi ko alam kung kilala sila, pero sila nga ang beast, tugon ni Oh Gyonghwa. Naiirita nga ako sa kanila, ang lalansa, dagdag pa nito. Ipinakilala na rin sa atin ang isang karakter mula sa Southern Savage Beast Palace, si Yul Liang. Siya ang beloved disciple ng Beast Palace Master. Isang tingin pa lang ni Jung Il-ryong, naramdaman na niya ang kakaiba at bizarre na chi ng binata. Ayon sa matanda, ang martial arts ng Beast Palace ay mapandaya, sa oras na mag-relax ang kalaban, kahit pick expert ay matatalo. Sa tindi ng potential chi ni Yul Liang, sinabi ni Il-ryong na kahit ang karamihan sa mga peak realm martial artists ng Central Plains ay hindi tatagal ng 10 atake laban sa kanya. Hindi nakatiis ang mayabang na si Oh Gyonghwa at binweltahan si Jung Il-ryong kung bakit napakabait nito sa tinatawag niyang mabangis. Pero ang sagot ng First Elder, isang aral sa politika ng Central Plains. Kilala ni Il-ryong ang kapangyarihan ng 4 Outer Wall Palaces, at binubuo ng mahuhusay na martial artist. Ang mga organisasyong tahimik sa ngayon, pero hindi mo alam kung kailan magiging kaaway o kaalyado. Para kay Il-ryong, ang pangangalap ng impormasyon ay mahalaga, pero para sa utak pulbera na si Gyonghwa, kapag kakampi, magtulungan, kapag kaaway, patayin. Isang simpleng pilosopiya ng isang taong walang balak umasenso. Dito na pinalalahanan ng matanda ang kapitan na baguhin ang kanyang ugali kung gusto pa niyang umakyat sa kapangyarihan. Pero walang pakialam si Gyonghwa, mabubuhay ako kung ano ako ngayon, tapos mamamatay. Pero tapos na ang maikling usapan, oras na para sa tunay na transaksyon. Dala mo ba ang panangakong gamit? Tanong ng matanda. Binigay na ni Gyonghwa ang gamit. Nilinaw niya na hindi ito personal na request, kundi utos mismo mula sa higher-ups. Ang mga pambihirang medicinal ingredients na ninakaw mula sa demon cult. Hawak na ngayon ng pinakatusong ahas ng Righteous Alliance. Nang buksan ni Jung Il-ryong ang package, lumitaw ang isang bagay na nagpakinang sa kanyang mga mata, ang Jade of Calamity. Nagtataka ang mayabang na si Oh Gyonghwa kung bakit kailangan pang dumanak ang napakaraming dugo para lang sa isang pirasong bato. Ang sagot ni Il-ryong, ang basura ng isang tao ay kayamanan ng iba. Sa isip ni Gyonghwa, alam niyang isang napakarungis at madayang matanda ang kanyang kausap, pero wala siyang magagawa kundi sumunod. Aalis ka na agad. Magiinuman pa sana tayo, wika ni Gyonghwa. Gusto ko nga din yun gaya ng dati, kaso masyado akong busy, wika ni Jung Il-ryong. Pero dito na nangyari ang pinakamatinding pagkakamali ni Gyonghwa. Sa sobrang kampante niya, sinubukan niyang i-recruit ang First Elder ng Alliance para sumali sa Iron Blood Fortress. Sinasabi mo ba na ako, sasali sa fortress? Tanong ng matanda. Anong masama doon? Natural lang naman na yayain ang talentadong tao sa kanilang organisasyon, pagyayabang ng kapitan. Pero biglang nag-iba ang simoy ng hangin. Sa isang malamig na tinig, binweltahan siya ni Il-ryong, pero nasa posisyon ka ba para alukin ako ng ganyan? Isang simpleng squad captain ka lang. Bago pa man matapos ang sagot ni Gyonghwa, isang mabilis at nakamamatay na kamao ang bumaon sa kanyang dibdib. Isang patunay na ang isang ahas ay nananatiling may lason kahit pa nakangiti. Isang malupit at madugong eksena ang gumulat sa buong Steel Wheel Squad. Walang kaabog-abog, binalik ni Jung Il-ryong ang sariling pilosopiya ni Oh Gyonghwa. Kapag kakampi, magtulungan, kapag kaaway, patayin, pang-uuyam ng matanda habang dugo ang nakatayo sa harap ng naghihingalong si Gyonghwa. Ayusin mo yang basurang ugali mo sa kabilang buhay. Isang malupit na execution mula sa isang taong nagbabalat kayong Righteous Elder. Halos maihi sa takot ang Vice Captain nang makita ang bangkay ng kanilang pinuno. Pero hindi pa doon nagtatapos ang kilabot.
Tumingin si Ilyong sa paligid at nagbilang ng mga natitirang tauhan ng fortress, sabay tanong sa henyo ng Savage Beast Palace na si Yul Liang. Mukhang busog ka na, pero gusto mo pa bang kumain ulit? Tanong ng demonyong matanda, at ang nakakangilabot na sagot ng disipulo ng Beast Palace. Sige, hindi ko tatanggihan yan. Sa isang tago at tahimik na kampo, nag-unpack at nag-standby ang mga natitirang tauhan ng Alliance habang hinihintay ang pagbabalik ni Jung Il-yong na tinatayang aabot ng kalahating araw. Nagbibiruan pa ang mga gwardiya, siguro nang hihingi na naman ng suhol yun malapit sa teritoryo ng Demon Cult nang walang escort, biro ng isa. Pero agad siyang senita ng kanilang pinuno. Ang opisyal na palusot kapag nagtanong ang Alliance. Bumisita ang First Elder sa libingan ng kanyang ina. Isang napakagandang kwento para itago ang maruming gawain ng kanilang master. Ipinaalala ng pinuno na nakasalalay ang kanilang buhay at career kay Jung Il-yong, kaya bawal magkaroon ng butas sa kwento. Pero bago pa man matapos ang kanilang usapan, napansin ng isang gwardiya ang isang kakaibang senyales sa kagubatan. May kakaiba sa gubat. Ang mga puno, nawawasak. Hindi pa sila nakahanda, mula sa kawalan ay biglang sumulpot ang ating bida, si Sorayang. Walang babala, walang usap-usap, isang matinding sorpresang atake na may kasamang napakalakas na pagsabog ang gumuho sa buong kampo. Sa isang iglap, ang mga tsismosong gwardiya ay naging dugo ang mga bangkay. Hawak sa leeg ni Sorayang ang huling survivor ng Alliance Guard. Ang narinig ko, bibisita lang siya sa libingan ng kanyang ina, wika nito. Itigil mo ang kalokohan. Papatayin kita kapag hindi mo sinabi ang totoo, sigaw ng ating bida habang nawawala na ng malay ang kalaban. Kahit sabihin ng gwardiya na totoo ang kwento, alam ni Sorayang na imposibleng maglakbay ang isang First Elder ng mag-isa para pumunta lang sa libingan. At dito na pumasok ang matinding hugot ng ating bida, bawat alaala kay Jung Il-yong ay nagpaparamdam ng matinding kirot sa kanyang kanang binti na pinutol nito sa nakaraang buhay. Hintayin mo ako, walang hiya, tatapusin ko ang buhay mo, bunong ni Sorayang sa kanyang sarili. Samantala, sa isang bahagi ng lugar, nilalapan ng mga lobo ang mga bangkay. Sa taas, magkasama sina Jung Il-yong at ang henyo ng Savage Beast Palace na si Yul Liang. Pinuri ng matanda ang naging desisyon nito. Dito na natin nalaman ang tunay na dahilan kung bakit tinraidor ni Yul Liang ang Iron Blood Fortress. Lagi kaming minamaliit ng mga bastardong yan. Giit nito. At heto ang mas malupit na revelasyon, kinamusta ni Jung Il-yong ang kalagayan ng Palace Master. Nagpapadala pala ng gamot ang matanda para sa Palace Master ng Savage Beast. Dahil sa gamot na ito, malapit nang gumaling at makatayo ang kanilang pinuno. Pero nang magtanong si Yul Liang tungkol sa Jade of Calamity, naging madamot ang matanda, hindi mo na kailangang malaman. Ang dapat mong malaman, isa itong kayamanan na kapaki-pakinabang sa trabaho nyo. Diretsahang tinanong ni Yul Liang ang First Elder, gagamitin mo ba yan laban sa Righteous Heavenly Alliance Leader? Agad siyang sinaway ng matanda at pinutol ang usapan tungkol dun. Patay gutom ata tong dalang mong mga lobo, kayang-kaya nilang manalo laban sa isang mandirigma, napakahusay, wika ng First Elder. Ang Great Beast King Technique. Hindi ito ordinaryong occult study, tinuturuan nito ang mga hayop na mag-internalize ng chi tulad ng tao. Sa pamamagitan ng koneksyon ng kanilang mga espiritu at upper energy cores, sapat na ang munting kumpas ng kamay ni Yul Liang para maintindihan ng Blood Wolf Squad ang pinakadetalyadong utos. Namangha si Jung Il-yong, pero sa loob-loob niya, may mas madilim siyang plano, kung gagamitin ko ang mga hayop na ito para sa aking kalamangan, magagawa ko ng agawin ang pwesto ng Alliance Leader. Isang sakim na ahas na walang katapat na katapatan. Pero sa gitna ng kanyang pagpapantasya, biglang umalingaw-ngaw ang isang mahabang alulong ng mga lobo. Nagbago ang timpla ng mukha ni Yul Liang, na amoy ng Blood Wolf Squad leader ang mga taga-Demon Cult. Gaano karami? Hindi lang isa kundi, humigit kumulang 100 miyembro ng kulto ang kasalukuyang paparating. Nagtanong si Jung Il-yong kung natikman na ba ng mga lobo ang dugo ng Demon Cult, at nakangiting sumagot si Yul Liang, katatapos lang namin silang tambangan sa malapit. May ilang nakatakas, pero masarap silang pagkain. Alam ng matanda na laganap ang tauhan ng cult dahil sa paparating na Mara Festival. Paano mo sila makukumpara laban sa Blood Wolf Squad? Tanong ng matanda. Inamin ng binata na marami sila at may ilang malalakas sa kanilang grupo,
Nagpa siya si Ilyong na manood na lang sa gilid. Pakita mo sakin kung gaano kagaling ang Blood Wolf Squad, wika nito. At ang mayabang na sagot ni Yul Liang, tapos na ito bago lumubog ang araw. Isang tindi ng kumpiyansa. Samantala, habang mabilis na tumatakbo ang hukbo ng Demon Cult, biglang napahinto si Dong Pil. Mga kasama, tigil. Ramdam din ni Juhua ang panganib, hindi ito demonic energy, kundi isang napakarahas na presensya, kasabay ng nakakasulasok na amoy ng sariwang dugo. Ibig sabihin, maraming tao ang namatay sa malapit, wika ni Dong Pil. At sa ibabaw ng talampas, lumitaw si Yul Liang kasama ang kanyang kawan. Sino ka? Tanong ni Dong Pil, pero sa isip niya, baka sila ang umatake sa delivery squad. Sa isang malamig na utos, pagpira-pirasuhin sila, nagtalunan ang dambuhalang Blood Wolves mula sa taas. Todo sigaw naman sina Dong Pil at Juhua para kumalat at maghanda ang lahat. Halos mabaliw si Dong Pil sa tindi ng salpukan. Ang mga pulang lobo ng Savage Beast Palace ay mas malaki pa sa kalabaw, at ang balat kasing tigas ng bakal. Kahit ang sword strikes ni Dong Pil na kayang magbiyak ng dambuhalang bato nang walang pawis at gamit lamang ang kanyang inner energy, gasgas lang ang naiwan sa mga halimaw na ito. At sa sobrang bilis ng mga lobo, hindi man lang sila magkaroon ng oras para lagyan ng chi ang kanilang mga espada. Puro iyak at talsik ng dugo ang panig ng cult. Pero bago pa man maubos ang Guardian Court, sumalungat ang ating genius overseer, si Juhua. Yumuko ka, third leader. Moonlight Demonic Arts. Sa isang iglap, pinakawalan ni Juhua ang kanyang nakatagong sining, tuluyang naging yelo at napatigil ang isang dambuhalang lobo. Agad niyang inutusan ng delivery squad na pumasok sa gitna upang hindi maging pabigat sa mga mandirigma ng Guardian Court. Alam ni Juhua na dehado sila sa terrain at sa bilis ng kalaban, kaya sumigaw na siya para sa isang pag-urong. Sang-ayon din si Dong Pil, hindi ito ordinaryong laban. Kaya naman upang bigyan ng oras ang pagtakas, pinakawalan ni Dong Pil ang Guardian Court's third squad, spinning formation. Isang pader ng umiikot na mga talim para mahilo ang mga lobo. Habang dumadanak ang dugo sa ibaba, kampante lang na nanunood sina Jung Ilyong at Yul Liang sa ibabaw ng talampas. Napansin ng First Elder ang diskarte ni Dong Pil, mukhang wala siyang masyadong combat experience, pero nagawa niyang gamitin ang formation para idepensa ang sarili at atakihin ang mga lobo. Nag-alangan pa ang matanda kung makakalapit ang mga hayop, pero nakangising sumagot si Yul Liang, ayos lang yan. Kayang-kaya nilang basagin ang amateur formation na yan. Hindi nila alam kung gaanong nakakatakot ang Blood Wolf Squad. Isang tindi ng kayabangan, tinanong pa ni Ilyong kung gaano katagal makakatagal ang cult laban sa kanyang mga alaga. Pero habang busy silang magkwentuhan at mag-analisa sa taas, lipat tayo sa kagubatan. Sa gitna ng mga nagliliparang dahon at tilamsik ng mga nakaharang, lumitaw ang ating bida na may hawak na nagliliyab na galit. Nang lilisik ang kanyang mga mata, diretso sa pwesto ng dalawang nagtatawa ng kontrabida. At sa isang malamig, mariin, at nakakangilabot na bulong, nahanap din kita, Jung Ilyong. Sa gitna ng kaguluhan, sumugod si Juhua gamit ang kanyang sining, pero laking gulat niya nang biglang lumundag at umilag ang dambuhalang lobo. Imposible, nararamdaman at nahuhulaan ng mga lobo ang mga atake ko. Isip nito, sa gitna ng panganib, sumalubong si Dong Pil gamit ang isang malupit na teknik, heart-wrenching return to the heavens. Sa isang dambuhalang sword aura slash, nagawa niyang hiwain ang dalawang lobo para iligtas si Juhua. Bilib si Juhua sa lakas ng aura ni Dong Pil, pero napansin niyang hingal na ang third leader. Walang hiya, masyadong maraming inner energy ang nagamit ko. Bulong ni Dong Pil habang nagwawala ang kanyang demonic energy at nahihirapan na siyang huminga. Hindi niya malaman ang gagawin at lahat ay napapagod na. Hindi sapat ang pagdepensa lang. Alam niyang kapag nagpatuloy ito, mamamatay silang lahat. Kaya naman sumigaw na siya, open formation. Lahat kayo, tumakas na. Takbo ng mabilis pabalik sa ating kampo. Isang mabilisang pag-atras para sa kaligtasan ng delivery squad. Walang kwenta ang napili niyang diskarte, wika ni Jung Ilyong. Anong gagawin mo? Mas magaling sila sa inaasahan, dagdag pa nito. Karamihan sa mga lobo ay sugatan na, gayon din ang panig ng kabila. Pero kahit sila'y pagod na, miyembro pa rin sila ng Demon Cult at may consequences kapag hinayaan nilang makatakas ang mga ito.
Hinamon pa ng matanda kung ipapakita ba nito ang isang lakas ng tagapagmana ng Southern Savage Beast Palace. Pero bago pa man makalayo ang Guardian Court, isang nakapapawing lakas ang sumalubong sa kanila. Napansin at nagulat si Dongpil, isang uhaw sa dugo. Hindi ito lobo, wika nito. Sa isang iglap, sumulpot si Yul Liang at gamit ang isang malupit na headbutt, winasak niya ang depensa at sinalubong ang dibdib ni Dongpil. Isang masakit na pangyayari, bagsak agad ang third leader ng Guardian Court. Todo sigaw si Juhua habang napagtatanto ang katotohanan, isa siyang master martial artist. Kailangan ko siyang pigilan kahit anong mangyari. Pinakawalan ni Juhua ang kanyang pinakamalakas na sining at nagawang maging yelo ang kanang braso ni Yul Liang. Pero walang kabog-abog na winasak lang nito ang yelo gamit ang purong lakas ng kalamnan. Ang ganitong klase ng martial arts ay laro ng bata. Pang-uuyam ni Yul Liang, sabay bitaw ng isang malupit na atake gamit ang tuhod diretso sa katawan ni Juhua. Halos mawala ng hininga ang ating overseer habang nanunood si Jung Il-yung mula sa taas, tuwang-tuwa na humihina na raw ang Demon Cult. Pero heto ang malupit, kahit sa bilis ni Juhua at nagawa niyang baluktutin ang katawan niya para maiwasan ang critical point, hindi pa rin ito kinaya ang liksi ng kalaban. Pinuri pa siya ni Yul Liang bago nagbitaw ng nakatatakot na banta. Kung ayaw niyong makitang kainin ng buhay ang pinuno niyo, huwag niyo nang isiping tumakas. Pinatigil nito ang kanyang mga alaga. Marami din sa mga lobo ang napatay, gayunpaman, madali lang raw nito mapapalitan ang mga nawala. Pero hindi niya mapapatawad ang mga ito dahil nasayang lang ang oras at hirap niya sa pagpapalaki ng kanyang mga alaga. Sa gitna ng mainit na usapan, sumigaw ang isang tauhan, walang hiya ka, pakawalan mo siya ngayon din. Pero para kay Yul Liang, tahol lang ito ng isang asong malapit ng mamatay. At sa isang iglap, isang dambuhalang lobo ang sumakmal at lumamon sa ulo ng isa sa mga opisyal ng cult. Ang ganda ng tunog, nakangiting wika ng halimaw habang sabunot ang buhok ni Juhua, pinapapanood ang bawat paglasab ng mga pangil. Sa sobrang galit, ginamit ni Dongpil ang huling natitirang lakas niya para sa isang sorpresang saksak, pero madali itong naiwasan ni Yul Liang. Iyon na ang huling atake na kaya kong gawin, bulong ni Dongpil habang marahas siyang sinakol at binalibag sa lupa ni Yul Liang. Ramdam ni Dongpil ang dambuhalang pagkakaiba ng kanilang lakas, ang external arts pa lang ng nito, sapat na para madaig ang first-rate martial arts. Sa isang malupit na galaw, kinaladkad at inihagis ang katawan ni Dongpil sa pader ng talampas. Naghintay kayo ng matagal, oras na para kumain, wika ni Yul Liang sa mga lobo. Sa nalalapit na katapusan, isinigaw na ni Juhua ang kanyang huling utos, tumakas na kayo mga kasama. Ibalita niyo sa cult ang nangyayari dito. Pero huli na ang lahat, pinakilos ni Yul Liang ang kanyang lobo at lahat ng mababangis na hayop sa paligid upang tuluyang harangan ang bawat daanang matatakasan. Habang napapalibutan ng mga totoong halimaw ang mga taga-Demon Cult, kalmado lang na nagmamasid si Jung Il-yung sa itaas. Para sa kanya, ang kwento ng mga bayaning swordsman na gustong iligtas ang kanilang pamilya laban sa kawalan ng katarungan, o ang samahan ng pagkakaibigan sa ibabaw ng bangka ay pawang mga ilusyon lang. Ang Jianghu, ayon sa kanya, ay umiikot lang sa iisang batas na paboritong isiga ng mga taga-cult, the law of the jungle. Tanging malalakas lang ang may karapatang mabuhay. Ang kumain at ang lamunin, yan ang batas ng mga hayop. At para kay Il-yung, ang tao ay hayop din. Manglin lang ka man o pumatay ng kapwa para marating ang tuktok, ang moralidad at etika ay walang kwenta. Ang dahilan kaya tayo nabubuhay ay para magdusa at umakyat sa tuktok. Sa ibaba naman ng talampas, halos gumuho na ang mundo ni na Dongpil. Habang dugo ang umaangal ang third leader, tinalakan lang siya ni Yul Liang, huwag ka nang magpakapagod. Mamamatay ka rin naman tulad nila. Sa puntong ito, pumasok ang pinakamakabagbag damdaming huling hiling ni Dongpil sa kanyang isip, young master, paano ko isasalba ang squad sa impyernong ito at gagampanan ang aking tungkulin? Habang si Juhua naman ay pilit na pinatatakbo ang kanyang utak, naghahanap ng paraan para makatakas, kailangang may paraan. Hindi ako pwedeng mamatay ng ganito. Habang nakatalikod si Juhua at akala mo'y katapusan na niya dahil sa dambuhalang lobong sasakmal sa kanya, isang hindi makitang talim ang dumaan at agad na humandusay ang pugot na ulo ng halimaw. Sa gitna ng pagtalsik ng patalim, lumitaw ang ating bida at sinalo ito. Halos malaglag ang panga ni na Juhua, Dongpil,
at maging ng tusong ahas na si Jung Ilyong mula sa taas. Third Young Lord. Bulong ng dugo ang si Dongpil. Ang dami namang hayop dito. Aburido pa naman ako, malamig na wika ng ating bida. At walang kabog-abog, isang simpleng hampas lang ng kanyang espada, maraming dambuhalang lobo ang sabay-sabay na nagkapira-piraso. Umungol sa takot ang mga natitirang aso, pero mas lalo pang nasayahan si Sorayang, maganda yan. Mas mabuti kung sabay na kayong lahat. Isang hiwa pa uli, bawas na naman ang kawan. Halos maihi sa pantalon si Yul Liang habang nanginginig na nagtanong, sino ang hayop na ito? Isa lang naman talaga ang pinunta ko rito para patayin, pero mukhang may bundok ng basura na kailangan ko munang iligpit. Pagpapatuloy ng ating bida habang nakatitig kay Yul Liang. Wala akong oras ngayon. Pero sige, papatayin na rin kita bago ako umalis. At pagkatapos yun, lumingon si Sorayang diretso sa itaas, direkta sa mga mata ni Jung Ilyong. Sa isang nakatutuwang bulong, Jung Ilyong, mag-antay ka lang dyan. Gagawin kong sashimi ang bawat piraso ng laman mo. Maraming salamat sa panunood. Kung nag-enjoy kayo, click nyo naman ang like button at mag-subscribe para lagi kayong updated sa mga uploads namin.